Kanina pa ako nakamasid sa katapat bahay. Kararating kasi ng mga bagong titira dito sa barangay. Kaya kitang-kita ko kung gaano sila kasaya nang makita ang lugar. Kahit naman ako nung bagong dating ako dito noong nakaraang taon, ganun na ganun ang itsura. Namimilog ang mga mata at halos mapunit ang pisngi sa labis na pagngiti. Perfect. Yun ang una niyong masasabi pag unang beses niyo dito. Unang-una dahil fully furnished na ang titirahan. Hindi na rin kayo makakaranas ng brownout kasi naka-solar energy ang buong barangay. May kanya-kanya ding tangke ng tubig ang bawat bahay. May internet connection na rin. At lahat yun, libre. Para sa katulad kong buong buhay ay problema ang mga bayarin, tunay na paraiso ang presepta. Pero yun, ay kung masusunod mo ang 7 rules, nakaakibat ng sulat ng paanyaya na matatanggap mo. Nang maka1 taon na ako dito, nagkaroon na ako ng lakas ng loob na tanungin ang pinakamatagal ng residente ng barangay. At kahit siya, hindi alam kung sino ang namimili ng mga tao at nagpapadala ng sulat. Pero ang hinala niya ay hindi sila kapitan ng salarin, kundi ang mga nasa munisipyo ng bayan. Ang presepta ay bahagi ng pinakamayamang bayan sa Pilipinas, ang Arqueña. Balik tayo sa 7 rules. Ang nasa pinakauna ay ito. Kailangan kung saang pinto ka pumasok ay dun ka rin lalabas. Pero may clause doon na nagsasabing nag-a-apply lang ang rule na yon sa mga establishmento sa barangay. Pero sa bahay kung saan kayo pinatira ay hindi bawal na pumasok ka sa main door at lalabas ka sa may pinto sa may kusina. Pag nasa labas ka rin ng presepta kahit hindi mo sundin ang 7 rules, maliban na lang kung hindi mo nasunod ang rule number 6. Pero mamaya na yan. Napansin nyo ba yung kayo? Eto na. Last year, hindi lang iisa ang kasama ko dito sa bahay. May 8 pa akong kasama. Pero hindi kami magkakakilala. Pero okay lang naman. Sabi kasi sa amin noon nila kapitan, ginagawa pa yung kanya-kanya naming mga bahay, kaya tiis daw muna na magkakasama kami. May kanya-kanya naman kaming higaan. Mano lang din na 4 kami sa isang kwarto, naka-aircon naman. Tapos may isang malaking ref at pantry na punong-puno ng laman. Sa likod bahay ay may malaking swimming pool. Pero kung ayaw mo naman na mag-swimming, may maliit na parang gym sa 2nd floor. Sa unang araw naming 10, nawala agad si Gerald. Pinatawag kami noon sa barangay hall para i-orient at pa-welcome na rin. Binilinan siya ng ilang ulit ni Queenie tungkol sa rule number 1 nang magsabi siyang magyoyosi muna siya sa labas. Tangina, para kang tanga. Sagot niya kay Queenie. At imbes na sa pinto kung saan kami pumasok, siya lumabas, sinutil pa niya si Queenie at nakangising nagtungo sa pinto sa gilid ng barangay hall. Pagtapak niya, paglabas niya ng pintong yun, humangin ng malakas at nawala ang pang-itaas niyang katawan. Yung pang-ibaba na lang niyang natira. Sigawan kaming siyam, kahit si Arnold na lalaki, siya ang may pinakamalakas na sigaw sa amin. Hinayaan kami ng mga nasa barangay hall na sumigaw hanggat sa gusto namin. At nung nawalan na kami ng boses, may isang nasa labas ang nagtakip ng tela sa natirang parte ni Gerald. Saka kami hinarap ni Kapitan. Pagkatandaan niyo yung rule number 1. Marami ang nadali dahil nakalimutan nila ang pinakaunang rule. Hindi na rin kayo pwedeng umalis. Mas masaklap ang mangyayari sa inyo. Huwag yun ang tangkain. Sundin nyo na lang lahat ng rules. Sabi niya. Hindi kami lumabas ng bahay namin ng halos 3 linggo pagkatapos mangyari noon kay Gerald.
Si Queenie, paulit-ulit na memorize ang 7 rules. Dinamay na rin niya yung iba. May 3 buwan pa kasi kami bago magsimula sa kanya-kanya naming mga trabaho. Kung anong trabaho namin bago kami lumipat ng presepta, ganoon pa rin. Katulad ko, janitress pa rin ako sa ospital. Ang kaibahan nga lang, mas malaking di hamak ang sahod at makakaipon na ako. Siyempre, lahat ng nakatira sa presepta, libre lahat eh. Yung mga janitress, cashier at security guard dito, mga naka-iPhone, may MacBook pa nga eh. Lahat ng gusto ng mga taga-presepta, provide ng munisipyo. Kaya makakaipon talaga ang kahit na sino dito. Kaya nga rin tiniis at tinitiis ko pa rin yung takot. Para sa 3 kapatid ko at kay nanay na naiwan sa Maynila. Sa 4 linggo ng pagkukulong namin, kinailangan na naming lumabas. Naubusan na kasi kami ng makakain. Nagkasundo na lang kaming siyam na pag natapos na yung 3 buwan naming pahinga, kailangan sabay-sabay kaming papasok sa trabaho at uuwi. Baka kasi may makalimot. At least, may magpapaalala. Umaga noon at tirik na tirik ang araw nang lumabas kami. Si Arnold na siyang nag-iisang marunong mag-drive sa amin na nag-drive ng van na provided ng barangay. Sa supply center kasi kami pupunta, sa mismong bayan, sa tabi ng munisipyo. Dahil nga medyo matagal kaming naburo sa loob ng bahay at pare-pareho kaming lumaking mahirap, hindi kami umuwi agad kasi ang ganda ng Arcadia. Lalo na nang sabihin ng receptionist sa supply center na libre ang mga taga-presepta sa Wonderland. Yung amusement park na sikat hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa buong Asia. Kaya nagpunta kaming Wonderland. At sa unang pagkakataon, na-experience namin yung dating napapanood lang o kaya naririnig lang namin sa kwentuhan. Hindi rin kami nagutom kasi libre pa rin kami sa lahat ng resto at food stand sa loob ng park. Pinakita lang namin yung ID namin na patunay na taga-presepta kami. At dahil sa saya, nakalimutan naming lahat ang tungkol sa mga rules na kailangan naming sundin. Madilim na nang magpasya kaming umuwi. Pero ang saya-saya pa rin namin. Pakanta-kanta pa kami. Nakabukas nga lahat ng mga bintana ng sasakyan eh. Good mood kaming lahat. Hanggang sa makapasok na kami ng presepta. Pagpasok sa barangay, halos 1 kilometrong kakahuyan at walang mga bahay. Pero hindi naman nakakatakot kasi tad-tad ng street lights. Siguro kung hindi namin binuksan ang mga bintana, siguro hindi namin maririnig yung sigaw. Itinigil ni Arnold ang sasakyan. Natigil na rin ang pagkanta namin. Nang umalingaw-ngaw ulit ang sigaw at malinaw na naming narinig lahat, si Queenie ang unang bumaba. At tumakbo siya. Kasunod niya ako noon. Pero nung patakbo na rin sana ako, bigla akong natigilan. Instinct? Divine intervention? Ewan? Basta hindi na ako tumuloy na tumakbo. Naramdaman naman yun ni Queenie. Tumigil din kasi siya. Lumingon siya sa akin na nanlalaki na ang mga mata. Dahil ang rule number 6, bawal tumakbo. Sa pagtititigan namin ni Queenie, nalampasan na kami ni Greta. Pagtawag na lang sa pangalan niya ang nagawa namin nang makapasok na siya sa kakahuyan. Paglipas lamang ng ilang minuto, dumagdag na ang boses niya sa 2 pang sumisigaw, nang hihingi ng tulong. Ako ang nanguna sa kanila pabalik sa van, pero hindi pa ako sumakay agad. Siniguro kong nakasakay na sila lahat, at kay Arnold ako tumabi. May 2 rules tayong nakalimutan ngayon. Yung rule number 3 at rule number 6. Rule number 3,
Huwag pupunta sa kakahuyan kahit anong marinig mula doon. Tinititigan ko sila sa rear view habang sinasabi yun. Rule number 3, pagpapatuloy ko, nilingon ko na nun si Queenie. Bawal tumakbo. Saka ko naman tinitigan ng mariin si Arnold. Bawal magpaharurot ng sasakyan. Tumango naman si Arnold. Hindi niya nga binilisan ng pagpapatakbo. Mas bumagal pa nga eh. Si Queenie umiiyak na at paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw niyang matulad kay Gerald at Greta. Wala namang nangyari sa'yo, babe. Ang ikli lang din naman ang itinakbo mo. Baka hindi na yun counted. Pangaalo naman sa kanya ni Marie. Sa isip ko noon, hinihiling ko na sana nga hindi counted. Sana hindi mapano si Queenie. Napalapit na kasi sila sa akin sa maikling panahon na pinagsama-sama namin. Ayoko nang may mabawas pa. Ayoko nang mamatayan. Pagdating namin sa bahay, pagpasok namin, kanya-kanya kami ng bintana. Nagmamadali kaming inilaladlad ang mga kurtina. Kasi ang rule number 4, pagsapit ng dapit hapon, kailangan nakaladlad na ang mga kurtina. Di ba, nagabihan na kami sa daan? Sa puntong yon, naiiyak na ako. Nanginginig na rin ang buong katawan ko. Pero nang lumipas ang isang oras at wala namang nangyaring masama, kumalma ako ng konti. Ako at si Marina ang kumilos para magluto ng hapunan. Pagkaupo nga lang namin sa dining table, biglang humangin sa loob mismo ng bahay. Inililipad ang mga kurtina at nakita naming napakaraming tao sa paligid sa labas. May duguan, may nawawala ang ibang parte ng katawan. Halos panawan ako ng ulirat nang makita si Gerald ang gumagapang sa damuhan at wala yung pang-ibaba niyang katawan. Muntikan na rin akong mapasigaw nang makita si Greta o ang ulo niya nabitbit ng isang malaking nilalang na parang unggoy na hindi. Tinakpan naman ni Marie ang bibig ko saka ako binulungan. April, tandaan mo yung rule number 7. Kung may makitang kakaiba, kahit gaano pa nakakatakot, huwag makipag-eye contact. Huwag mo ipaalam na nakita mo sila. Magpapapansin na kasi sila sa'yo forever. Si Marie din ang nakaisip ng solusyon sa inihahangin ng mga kurtina. Naghanap siya ng mga maitataling pabigat para sa mga yun. Siya rin ang nag-aya sa amin sa pinakamalaking banyo sa bahay. Iisa lang kasi ang bintana noon at maliit pa na binasa niya at dinikitan ng mga bond paper. Doon kami nagpalipas ng magdamag at doon kami nagkwentuhan. Mas kinilala naming lahat ang bawat isa. Nangako kami na anuman ang mangyari, magsasama-sama kami para wala nang mapahamak. Titiisin namin yung takot, kapalit ng pera, para maayos ang buhay ng mga pamilya namin. Para hindi na sila maghirap pa. Para hindi sila mabigyan ng sulat ng paanyaya dito sa presepta. Tama ng kami lang. Pagputok ng liwanag, may taga-munisipyong nagtao po sa bahay. Nakangiti naman siya sa amin. Maayos niya namang sinabi na hindi pwede ang ginawa namin sa bintana ng banyo. Hindi daw kasi aesthetic tignan. Tanggalin daw namin at umisip kami ng ibang pantatakip. Yung maganda daw sa mata. Pag alis niya, galit na galit si Arnold kasi kumpirmadong alam nila ang nangyayari sa presepta. Pero hindi rin nagtagal kumalma si Arnold. Sabi niya, kung inaakala ng mga taga-munisipyo na mamumuhay kami sa takot sa tuwing sasapit ang dilim, doon sila nagkakamali. Karpintero kasi si Arnold at siya ang gumawa ng paraan para sa mga bintana. Nagpunta ulit kaming supply center para kumuha ng mga kailangan niya sa mga gagawing blinds. Mabigat yung mga blinds. Kahit humangin ng malakas, gagalaw lang pero hindi maaalis sa pagkakaladlad. Nang matapos yun ni Arnold, nakatulog na ulit kami sa mga kwarto. Nakatambay na ulit kami sa sala tuwing gabi. Nandun pa rin yung kaba,
yung takot. Pero alam naman naming ligtas kami sa loob. Wala pa ring nangyayaring masama nun kay Queenie na ikinapanatag naming lahat. Pero paglipas ng 3 buwan, nalaman namin na mahigpit ang gumawa ng rules sa presepta. Lahat nakikita. Wala kaming kawala. Matapos ang 3 buwan, nakaredy na kaming magtrabaho ulit. Nakakaburyong lang kasi pag nasa bahay. Napansin ko rin na nagsitabaan kami. Gumanda rin ang mga kutis. Lahat kasi ng gusto namin meron sila sa supply center. Mula sa pagkain hanggang sa mga anik-anik na pampaganda. Si Marie nga nagpa-rhinoplasty na libre lang din basta taga dito sa presepta. Ako naman nagpa-facial, nagpalinis ng ngipin, tapos may 2 tooth implant na. Hindi na ako hirap ngumuya. At lahat na rin kami, kahit si Arnold na sa construction ng trabaho, naka-latest na iPhone. Meron na nga rin kaming MacBook at GoPro eh. Basta yung mga bagay na dati suntok sa buwan lang, ngayon sa isang pagsulat lang sa piraso ng papel, nakukuha na agad namin. At ang pinakamasaya sa lahat, kahit 3 buwan kaming tenga lang sa bahay, may allowance kami. Bukod pa yun sa magiging sweldo namin sa trabaho. Kaya nakakapagpadala pa rin kami sa loob ng 3 buwan sa mga pamilya namin. Sa unang pagkakataon nga nakakain sila nanay sa Jollibee. Tuwang-tuwa ang puso ko nung makita ang post ng kapatid ko nun sa Facebook. Kaya kahit hindi normal ang presepta, hindi na ako nag-isip na umalis. Andito kasi ang ginhawa sa mahirap na buhay. At hindi lang naman ako ang nag-iisip nun, lahat din ng mga kasama ko. Talagang pinag-usapan na lang namin na susunod na lang kaming lahat sa rules. Para wala nang mapahamak, para wala nang mamatay. Naalala ko pa yung sinabi ni Arnold noon. Natitiisin na lang niya yung takot kaysa mapahamak siya kung ipilit niyang umalis. Mas magiging kawawang mag-iina niya sa Bulacan pag may nangyaring masama sa kanya. Tsaka, mano lang yung 7 rules, di ba? Hindi naman tayo as in kulong dito eh. Pag nagsimula na ulit tayo magtrabaho, may day off na tayo. At pwede nating ipunin yun tapos makauwi tayo sa atin. Dagdag pa ni Arnold. Tumango ako nun pero napaingos nang makita ang pagtataka sa mukha ng iba pa naming mga kasama. Hindi binasa ng mga gago ang kanya-kanya naming kontrata sa trabaho. Kaya si Arnold na nahimigan din yun, pinabasa yun sa kanila. Mapapahamak kayo kung hindi kayo magbabasa dito. O, ito pa, kasama nung sulat ng paanyaya. Nakalagay din dyan na pwede na tayong umalis dito, may retirement package pa pag 60 na tayo. 45 na ako. Mano na lang yung 15 taon na ilalagi ko dito. Siguradong sigurado na yung pag-aaral ng mga anak ko sa kolehiyo. Pinatigil ko na rin sa paglalabada ang misis ko. Dagdag pa ni Arnold. Si Arnold ang tumayong leader namin. Pero madalas sumasangguni siya sa amin ni Marie. Sa amin kasing mga natira, kami lang ni Marie ang nakatungtong ng kolehiyo. Kaya mataas ang tingin niya sa amin. Pero lahat kami, si Arnold ang tinitingala. Siya ang kuya. Kaya siya ang unang sinabihan ni Queenie tungkol sa nakasunod sa kanya. Huwag mong lingunin. Hayaan mo lang. Sabi ni Marie sa kanya nang masabi na sa amin ni Arnold. Tumango naman ako noon. May hinala na ako kung bakit biglang nagka-stalker si Queenie pero ayoko nang gatungan ng takot niya. Nang mahiga na lahat ay nagpa siya akong bumaba muna sa kusina para magtingin kung anong magandang almusalin sa susunod na araw. Nang kausapin ako ni Arnold. Pareho kami ng hinala. Sa tingin din niya, yung pagtakbo ni Queenie ang dahilan.
Tapos gusto niyang magtanong kami kay Kapitan. Baka may sakaling may alam itong paraan. Hindi naman bawal lumabas sa gabi sa presepta, pero yun ang unang beses na lumabas kami. Hindi na rin kami nagdala ng flashlight dahil napakaliwanag naman sa buong kalsada. Maayos at ligtas kaming nakarating sa barangay hall at naabutan namin doon si Kapitan. Sinabi agad ni Arnold ang pakay namin at nagulat kami sa kwento ni Kapitan. Nakita niyo naman na siguro si Laila, di ba? Yung cashier sa Royal. Tumakbo din yun. Nagka-stalker din. Pero 5 taon na siya dito at buhay pa rin naman siya. Ako rin ang nagpayo sa kanya ng ginawa niya. Tingin ko naman effective. Ang payo ko lang naman sa kanya, huwag siyang lilingon. Kung gusto niyang makita ang nasa likod niya o nasa gilid, kako, pihit na lang niya ang buong katawan niya. Ayun, effective naman daw. Nararamdaman pa rin niya yung nakasunod sa kanya. Pero mula nung mapag-aralan at masanay siyang hindi nililingon ng ulo, hindi na yun nakalapit sa kanya. Gustong gusto namin noon na tumakbo pa uwi pero pinigilan namin. Ginising agad namin si Queenie at binilinan ng todo ng gagawin niya. Tumango siya noon at ilang beses na nag-oo. Nangako siyang kaya niya. Gagawin niya para sa kapatid niya. Kaya lang 4 na araw lang ang lumipas, pinatawag ako sa opisina ng direktor ng ospital. Pinapapunta niya ako sa morgue. Andoon na rin daw ang mga kasama ko sa bahay. May kikilalanin daw kasi kaming bangkay. Pagdating ko sa morgue ng ospital, umiiyak na sila Marie. Si Arnold naman nakatulala habang tuloy-tuloy ang patak ng mga luha. Nakatingin siya sa wala ng buhay na si Queenie. Nakilala ko siya hindi dahil sa mukha niya. Hindi ko na magagawa yon dahil wasak na. Pero nakilala ko siya dahil sa ID na nakasabit pa rin sa leeg niya at yung tattoo sa kamay niya. Nakita siya sa rooftop na ganyan na. Ilang beses nang pinapanood sa amin yung CCTV footage pero wala namang nakitang nakasunod sa kanya. Pero tumatakbo siya na parang hinahabol. Sabi ni Flor. Nakita sa CCTV April na nawasak na lang bigla ang mukha niya. April parang pinunit lang na papel. Dugtong ni Marie. Lumingon siya. Ilang ulit. Maikling wika ni Arnold. Tango na lang ang nagawa ko. Dumating na rin kasi si Mayora at yung abogado niya. Kababalik lang namin sa trabaho pero binigyan ulit kami ng 1 linggong bakasyon. Kami rin ang pinag-aabot nila ng perang matatanggap ng pamilya ni Queenie. Medyo gumaan ang loob ko kay Mayora nang samaan niya ng tingin yung abogado niya. Nang tanungin nito kung padadalhan na rin kaya ng mga lupon ang kapatid ni Queenie ng sulat ng paanyaya para tumira sa presepta. Kung unahin kaya nating tanungin sa kanila kung nakalista yung pangalan ng anak mong ultimong pambili ng yosi hihingiin sa'yo. Alam mo bang 14 pa lang yung kapatid na tinutukoy mo? Lumaki na nga sa hirap yung bata, dadagdagan mo pa ng ibang klase at level ng trauma. Singhal ni Mayora na nagpatameme sa abogado niya. Tapos hinarap naman niya kami. Ililipat ko siya dito sa Arqueña pero hindi sa presepta. Huwag kayong mag-alala. Pag 18 na siya, she's free to go. May kontrata naman. Pwede niyong i-check ang laman. Gusto ko lang na habang minor de edad pa siya, may makakasama siyang gagabay sa kanya. Yung totoong gagabay sa kanya. Sabi ni Mayora. Malaman ang mga huling kataga niya. Naiwan kasi sa tiyahin nila ni Queenie ang kapatid niya. At nasabi ni Queenie dati na natatakot siyang hindi maayos ang kapatid niya doon. Pero wala naman siyang ibang mapag-iiwanan na. Wala na kasi silang mga magulang. Umuwi kami noon. Susunduin na lang daw kami ng isang taga-munisipyo para sumama sa paghatid ng bangkay ni Queenie sa kanila. Pagdating namin sa bahay, nakaabang sila Kapitan.
Akala ko nga nun makikiramay. Pero mali ako. Kasi may bago kaming kasama sa bahay. Si Alex. Magulo pa ang isip ko nun kaya hindi na ako nag-usisa pa. Wala sa sariling binilinan ko na lang siya na sundin lahat ng rules. Hindi pa nag-sink in sa mga utak namin nun nang sabihin niyang kabisado niya na ang mga yun dahil tinuro na ng lolo niya. At hanggang ngayon, pinagsisisihan ko yun. Kung mas naging alerto lang sana ako, baka hindi na lang iisa ang natirang kasama ko. Umalis kami ni Arnold. Kami lang ang sumama. Nagpaiwan na sila Marie. Nang sabihin nung taga-munisipyong pwede naman na isa lang ang sumama sa amin. Pero pinilit kong sumama si Marie. Pero sabi niya sa akin, hindi niya alam kung paanong haharapin ang kapatid ni Queenie. Kaya si Arnold ang nagboluntaryong sumama. Panatag ako noon kasi akala ko balikan lang kami. Pero hindi namin kinayang iwan yung kapatid ni Queenie nang magsimula na itong umiyak. Si Lito nga yung tao ng munisipyo. Siya pa ang nagsabi na pwede namang doon muna kami ng ilang araw. Okay lang naman daw kay Mayora. Walang mangyayaring masama sa amin kung pinayagan ni Mayora. Dagdag pa niya. Kaya nandoon kami ng 5 araw. Kasama kami ni Princess, yung kapatid ni Queenie, hanggang sa mailibing ang ate niya. Kasama na rin namin siyang bumalik ng Arqueña. Mas nauna nga lang siyang bumaba sa bahay ni Mayora. Bago rin kami ihatid ni Lito sa presepta, inaya niya muna kaming magtanghalian. At doon sa karenderya kung saan suki siya, saka lang namin naharap ni Arnold ang kanya-kanya naming mga cellphone. Halos nasa 500 plus ang messages sa GC namin nila Marie. Sa pagbabakread ko, nagkukulitan pa sila. Pero bandang gitna, wala sa sariling napahawak ako kay Arnold. Siya naman, nanginginig na. Pinakita niya sa akin ang cellphone niya, convo nila ni Marie. Mga videos yun. Lahat tuwing gabi na video at sa unang clip, nagbabarbecue sila sa harapan ng bahay. Hindi naman yun bawal. Pwede naman yun. Ang daming ang nagpa-party sa barangay tuwing Sabado at Linggo. Inaabot pa nga ng madaling araw. Basta yung mga kurtina sa loob ng bahay, nakaladlad. Si Marie nga lang, hindi nakikisali sa saya nila. Nasabi niya sa video na masama ang kutob niya, lalo at maraming alak na kinuha si Alex nung umaga sa supply center. Hindi daw siya makikiinom para makasigurong may magbabantay. Ikalawang video, nasa labas pa rin sila, pero sa may swimming pool na. Nakabantay pa rin si Marie. Hindi nakikisali kahit anong tawag nila Flor sa kanya. Sa ikatlong video, umiiyak na si Marie. Nakaharap na sa kanya yung camera at medyo madilim. Kuya Arnold, may nanira sa mga solar panels. So kumuha kami ng emergency light sa supply center. Sinabihan ko si Alex tungkol sa rule number 5 na bawal maglagay ng ilaw sa labas ng bahay. Pero ang sagot niya sa akin, kung bawal daw, bakit may street light sa kalsada? Kaya naglagay siya ng ilaw, kuya. Sinabihan ko sila Flor na magtago na kami dito sa ginawa mong cupboard sa malaking banyo pero mas tiwala sila kay Alex. Sana kuya ako na lang sumama kay April para andito ka. Natigil saglit sa pagsasalita si Marie. Tuloy-tuloy na ang patak ng mga luha ko nang marinig ang boses namin ni Arnold sa background. Tinatawag isa-isa sila Flor. Si Marie nakatakip na ang bibig. Pigil na gumawa ng ingay. Tapos kinagat niya na ang braso niya nang pumailan lang ang sigaw nila Flor na parang kinakatay. Marie, nasaan ka na? Napasigaw ako ng wag, kahit alam ko pang huli na. May gumagaya sa boses ko, tinatawag si Marie, at doon na rin nakat yung video.
Rule number 2, pag may tumawag sa pangalan mo at hindi mo alam kung saan galing at kung sino, wag na wag kang sasagot. Matalino si Marie. Kakayanin niya yun, April. Pagsisiguro sa akin ni Arnold. Hinatid na kami ni Lito na binayaran na agad ang na-order namin kahit hindi pa na-isi-serve. Para akong hihimatayin nang makita ang van ng cleaning service sa harap ng bahay namin. May ilang kawani din ng LGU tapos may doktor. Yung doktor sa Mesis kung saan ako nagtatrabaho. Walang pulis. Alam kasi ng lahat na pag may namatay sa presepta, walang foul play. 2 lang yan. Hindi sumunod sa rules o namatay dahil oras niya na. Alalay ako ni Arnold papasok sa loob ng bahay at napahagulgul na ako nang makita si Marie na may oxygen mask. Nakasakay na siya ng stretcher at ang amoy ng buong paligid ay pinaghalong bleach at pintura. Pinilit bumangon ni Marie nang makita kami. Bumitaw na ako noon kay Arnold at dinaluhan siya. Nag-iyakan kaming dalawa. Pero saglit lang dahil nagkagulo. Paglingon ko, sa gilid pala malapit ng hagdan, nakaupo dun si Alex. Sinugod siya ni Arnold at sinakal. Ilang minuto pa ang lumipas bago may makaisip na umawat. Ilang minuto ding nag-CPR yung doktor ng Mesis bago nagka-heartbeat ulit si Alex. Hindi ako nakaramdam ng awa sa kanya. Sana nga hindi na siya na-revive. Kasi tama lang yun. Si Marie lang ang nakaligtas sa mga kaibigan namin. Dahil kay Alex namatay sila Flor. Kaya tama lang yun. Deserve niya yun. Mula nun, tuwing Sabado kasama ako ni Marie sa therapy session niya. Kailangan niya talaga eh. Ikaw ba naman makita mo yung lasog-lasog na katawan ng mga kaibigan mo? Yung doktor na naabutan namin nun sa bahay, ang kwento pa sa akin nung makasabay niya ako sa cafeteria ng ospital. Naabutan nila si Marie na pinipilit pagdikit-dikitin yung mga naputol na parte ng katawan nila Flor. Yung doktor din ang kumumbinsi sa akin na kailangan ni Marie ng therapy. Binili niya rin na kailangan kong siguruhin na naiinom ni Marie ang mga gamot niya. Na ginagawa ko. Kasi ayoko na talagang mamatayan ng mahal sa buhay. Tuwing linggo naman magkakasama kaming 3 nila Arnold sa Wonderland. Tuwing linggo na kasi ang off niya sa trabaho. Yung dating 5 days a week lang na trabaho. Naging 6 days na. Hindi na rin siya sa bahay nakatira. Sa presepta pa rin, pero sa bahay sa likod ng barangay hall na. Dahil sa bayolenteng ginawa niya daw kay Alex, kailangan may parusa. Kasama niya doon yung mga katulad niya daw na may violent tendencies. 5 taon din siyang hindi pwedeng lumabas ng Arkenya. May anklet din siya na ibinaon talaga sa laman niya. Makukuryente siya pag sinubukan niyang lumabas ng bayan. Wala na rin yung pribilehiyo niyang kumuha sa supply center. Kung anong ibibigay sa kanila ng barangay, yun na. Pwera na lang kung gusto nilang mag-grocery. Pero puta, kahit naman kasi gaano kalaki ang sahod namin, ang mga grocery ay nasa mismong town center. Ginto ang mga presyo. 5 taon na ganun. 5 taong parusa. Galit na galit ako nun. Kasi si Alex, inilipat lang ng bahay. Hanggang sa puntahan ako ni Kapitan sa bahay. Pinaliwanag niya sa akin na hindi naman bawal na bigyan namin si Arnold ng pagkain niya. Basta wag lang sobrang dami dahil maraming maiinggit sa kanya. Baka mapag-initan pa siya doon. Tapos inaya niya akong maglibot sa buong presepta. Nang nasa dulo na kami ng barangay, napansin ko yung maliit na bahay na ilang hakbang lang ang layo sa kakahuyan. Akala mo naman April hindi kami mapagbigay ng hustisya. Diyan sa bahay na yan, diyan na nakatira si Alex na mag-isa. Yung bahay na yan, naiiba sa lahat ng mga bahay dito sa atin. Hindi yan soundproof.
Kuryente load ang metro niyan. Magkano ba ang per kilowatt dito sa Arqueña? Mahigit 20 pesos ata. Wala ding tangke ng tubig. Wala ding nawasa. Sa balon siya nangunguha ng tubig. Sobrang lapit na nun sa kakahuyan. At ito pa, wala ding nagpapasakay sa kanya papasok ng trabaho. Kasi gago siya eh. Yung pinataw na parusa kay Arnold, 5 taon lang tapos makakabalik na siya sa inyo. Ang si Alex, 21 pa lang siya ngayon. Matagal-tagal pa bago siya mag-retire. Bago siya makaalis dito. Titiisin niya yung mga boses sa kakahuyan, yung mga makikita niya pagdilim ng paligid dahil walang sabitan ng kurtina ang bahay na yan. Sinuwerte lang siyang nakaligtas eh, pero sisiguruhin ko sa'yo, impyerno ang magiging buhay niya dito. Dito sa Presepta, mukha lang tayong kanya-kanya pero may bayanihan. Buong barangay ang bumoto na dyan dapat siya. Kwinento pa ni Kapitan na yung lolo ni Alex galing dito. Katulad ng mga nakakasurvive sa Presepta hanggang sa mag-60 sila, nakabalik ang lolo ni Alex sa kanila na mayaman. Yun nga lang, waldas sa pera ang anak niya, kaya pagkamatay ng matanda, bumalik sila sa hirap. Matalino naman yung matanda, inihanda niya si Alex kung sakaling mapunta din ito sa Presepta. Pinamemorya niya kay Alex sa mga rules. Kaya lang, hindi niya naturuan na dapat sundin lahat yun. Walang tanong-tanong. Na kung sinabing bawal, bawal talaga. May isa pa akong tinanong kay Kapitan tungkol sa rule number 5. Yung bawal maglagay ng ilaw sa labas ng bahay. At yung pag-aakalang ligtas kami sa loob ng bahay na walang makakapasok. Alam mo naman siguro ang itsura ng aquarium, di ba? Kahit madilim, malalaman mong may aquarium dahil sa ilaw. Ganun yun. Medyo magkakonekta ang rule number 2 at rule number 5. Ang masakit lang kasi, alam mo na rin naman yun, di ba? Binuksan ng mga kaibigan mo ang pinto. Kaya nakapasok ang nilalang na nagpapanggap na kayong dalawa ni Arnold gamit ang mga boses nyo. Yung sa streetlights naman, isa yun sa nalaman ng ikatlong kapitan bago ako maluklok dito. Isa sa mga loopholes sa Presepta at ang 7 rules. Sundin nyo na lang lahat. Hindi rin naman magtatagal, magagamay nyo na rin. Tiis-tiis na lang tayo para sa mga pamilya natin. Ganon din kasi pag nag-abroad tayo eh. Di rin naman sigurado ang kaligtasan natin dun. At least dito, andito lang tayo sa Pilipinas. Mabait naman si Mayora basta pinayagan niya, walang magiging problema. Mas makapangyarihan pa rin siya kaysa sa mga punyetang lupon na yun. Pwede tayong makauwi pag may emergency, pera lang sa mga nakatira sa likod ng barangay hall. Paliwanag ni Kapitan. April, narinig mo yun? Mahinang tanong sa akin ni Marie. Nakatalikod ako sa kanya sa kama. Kahit dadalawa na lang kami dito sa bahay, mas pinili naming magsama pa rin sa iisang kwarto. Oo, sagot ko. Ano kayang na-break nila sa 7 rules? Tanong niya ulit. Imposibleng rule number 1. Siguro. Natigil ako sa pagsasalita nang marinig yung katok at pagsigaw. Nang hihingi ng tulong. Napahawak naman si Marie sa braso ko nang bumangon ako ng kama. Pero sumama pa rin siya sa akin paglabas ng kwarto. Hindi naman ako lumabas ng bahay. Hindi ko rin binuksan ang pintuan. Basahin niyo yung 7 rules. Kasama yon ng sulat ng paanyaya. Sundin yung lahat yon at magiging okay kayo. Tiisin ninyo hanggang mag-umaga. Tapos saka namin kayo pupuntahan. Kung may tumakbo man sa inyo, hindi pa naman katapusan ng mundo. Basta hindi kayo lilingon sa gilid o likod nyo. Sabi ko sa mga kumakatok. Pagputok ng liwanag, yung 10 bagong dating, naging 3 na lang. Pailing-iling na naman si Kapitan.
habang nakatingin sa tatlong babaeng parang nasa early 20s pa lang na nakatulala sa kawalan.